Sumainyo ang Panginoon ang kabisahan ng pagbibinyag kay Jesus. Bahagi o na kung saan ay ipinamamalig sa atin na sabi nga ko si Bangero San Mateo ay ayaw siyang binyagan ni Juan Bautista. Pero lumapit sa Jesus. Bakit? Hindi sapagkat may kasalanan sa Jesus. Kaya bahagi yung unang punto siya para malupad ang kalooban ng Diyos. So maliwanag ko, hindi ko dahil sa kailangan na Jesus. Hindi dahil siya ay may kasalanan. Bahagi ko. Kaya siya ay nagpabinyag kay Juan Bautista ay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga ko yung pagkilala ng kalooban ng Diyos. Kanina, nilibig ako dito nagasulit. Nakikita niyo ba, ito yung kalooban ng Diyos. Itong nililibig natin ngayon sa araw na ito. Bahagi yun. Pero, kuminsan mahirap. Kamatayan. Pero, sabi na natin, kung ito yung kalooban ng Diyos, at kung tinatanggap namin ito yung kalooban ng Diyos, ay naging magaling. Pero nakakahalaga yung pagkilala na ito ay kalooban ng Diyos. Sapagkat maaari kasi tulad na pinangalan ko kahapon sa inyo, no? Kaya kasi magkaroon ng moralidad na wala ng Diyos. Pwede yung sabihin may mga tao tumutulong sa kapwa, sa mga mahirap. Pero walang pinikita ng Diyos. Ginagawa yung mga komunista. May mga komunista rin tumutulong sa mga mahirap. May mga atilisa rin tumutulong sa mahirap. Pero wala doon ang Diyos. Kaya dapat doon, sa pagkilos natin, tinatanong din dapat natin yung ating sarili. Kalooban tayo ng Diyos. Maliwanag, kaya gusto natin yun, kagustuhan natin. Pero, kagustuhan tayo ng Diyos. Kaya si Jesus ay lumapit kay Juan Bautista ay dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kaya, hinihili natin, kilalanin natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Na nawa makilalanin at nawa maging bahagi natin. Itong ginagawa natin ay talagang paliwanag natin. Kalooban ng Diyos. Hindi lang tayo ang may kagustuhan. Ngunit dapat maliwanag natin. Ito yung pinagagawa sa atin ng Diyos. At hindi lang yung bahagi na tawagin natin ay after effect. Hindi. Dapat bago natin ginagawa o habang natin ginagawa, mayroong realization natin, kaya ako ginagawa ito kasi maliwanag sa akin natin. Ito ay kalooban ng Diyos. Bahagi ko yun. Napakahalaga yun. Kasi kapag yun ay after lamang ng pagkilos natin, tsaka natin sasabihin, realization, ay hindi tayo sigurado. Kung ito nga ba ay kalooban ng Diyos. Ano yung pagkakaiba nun? Ano yung pagkakaiba yun? Sabagat, ang pagkilos natin ay isang pagkilos natin ay talagang aware tayo na itong ginagawa natin ay kasama natin ang Diyos. At ito ang kanyang kalooban.
maliwanag natin na naging kamahagi natin ng pagkilos ng Diyos. Well, sabi nga natin, mayroong pagkilala, discernment. At yung ganong uri ng pagkakataon ay kinakailangan na din natin sa natin. Pero hindi tayo masasabi kung hindi natin tinatanong sa ating sarili. Kaya dapat palagi natin tinatanong, gusto ko rin ng Diyos o wala na Diyos ko. Pangalawa, bahagi yun na makita natin, bakit sinabi ng katauhan ng Diyos? Kasi ito'y patuloy na pagkilala, pagpapahali. Kung nawala ko natin ito'y bahagi ng katauhan, ibig-pamilya. Anong tusin? Hindi lang ang tungkol kay Jesus ang Mesiyas. Ito'y rin kaya na nakita natin bakit na nakita ng Juan Bautista na ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kalapati na lumubog sa pamahagod ng Jesus sa tubig. Tanda ng bagong simula. Ano pa yung nakita ko dito? Nakita rin dito yung alin. Yung kaganapan na ito, yung hinihintay ng tagapagligtas ng bayan ng Israel. Si Jesus, ang Mesiyas, at ang tinig na nakinig ni Juan Bautista ng mga araw-araw. Ito ang pinakamahal na nalubos ko pinalimutan. So, ang pagkilos ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Na nagpapaalala ko sa atin natin ng ating bigyan. At ano yung pinapakilala ng ating bigyan? Hindi lang sa Jesus ang pinakamamahal na anak ng Ama. Ngunit tayo lahat ng binyagan, lahat tayo ng binyagan ay pinakamamahal na anak ng Diyos. At kumikilala naman yung tinatawag natin natin yung pagkukunan ng grasya ng Diyos. Yung kung tawagan mo natin ay yung pagtuhong. Hindi lang sa pinagpapatawa ng Diyos. Kung talaga nauna yung grasya ng Diyos na makilala natin kung isa kasi nasanay tayo yung malilitan natin ngayon, original sin. Nakalimutan natin na bago dumating ang original sin ay alin? May original grace. Yung original sin ang sumira lamang ng original grace. At yun ay alin? Yung original grace na yun ay binabalik ng binyag. Restoration of the original grace. Na alin? Kasama natin ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Bago napalayan si Eva at si Adam, gawa ng kanilang pagkakasala. At yun yung biyaya ng binyag. Kaya nga kung isa hinahintay namin yun, no? Mula after ng pandemya, kapag kung mayroong magpabinyag, no? Pag-araw ng linggo, no? Nilalagay ko sa misa, no? At sa araw mismo ng kapistahan, ay sa loob na rin ng misa yung binyag. No? Bahagi yung yun. No? At yung isa pang matitira yung yung hindi ba natin mga kapatid ng mga hindi katoliko, hindi nila matatagay na rin. Yung pagbibigyan sa bata, pati pangkat wala yun. Wala pa, hindi mo yung kasi ganun na. Hindi mo yung sabihin, ng alin, pangunguna ng grasya ng Diyos. Nanguna yung grasya ng Diyos. Na bahagi yun, hindi ka nagpapakabuhay, ba't ka umiwas sa masama? To maintain that grace.
Pero nauna yung grasya. Ano? Hindi nauna yung pagkilos. Yung pagkilos to maintain, to nurture, to, kung tawagin natin palaguin yung pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin nung tayo ay binigyan. At yung nawain mo, huwag natin kalimutan ng pagbubugan natin ng lakas ng bakit magkakaroon tayo ng lakas na labanan. Mahirap magpakabuti. Hindi mo madali magpakabuti. Mahirap ang labanan ng korupsyon. Mahirap ang labanan ng padrino system. Mahirap ang maging mabait. Ano? Ikaw ay maaaring kung tawagin natin ay ikukunin ka. Pero huwag natin kalimutan na makakaya natin yan, gawa lang natin. Gawa ng pangunguna ng grasya ng Diyos. Naunang-una natin yung biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Natamunan lang natamunan lang ng kasalanan. Kaya, sana po makikita natin at patuloy natin damahin natin ako'y minamahal ng Diyos. Ako ang kanyang anak na minamahal ng Diyos. Biyaya ngayon na ibinahagi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa gitna ng kanyang kababaan na siya ay dumaan sa pagiging tao upang iligtas tayo mula sa kasalanan, upang tayo ay maging bahagi ng kanyang pagkatiyos. Halito po, sana po maalala natin na tayo yung minamahal na anak ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Sana po maalala natin yung araw-araw para doon tayo bumuha ng lakas upang patuloy tayo maging mga banal. Maiwasan natin buhay na kasalanan na natutunan